guys! Kami ang Group 1 and today we're diving deep into something na mandatory sa school pero underrated sa buhay, ang tula! Tara, samahan niyo kami! Okay, let's start with the basics. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang anunong panitikan na kung saan ang damdamin, kaisipan o kwento ay pinapahayag sa pamamagitan ng piling salita na may sukat o tugma. Sabi niya ay may sukat at tugma. Yes, ilan lamang ito sa elemento ng tula at pwede rin itong tawagin na DND ng tula. Ang tula ay may 5 elemento. Una, sukat. Pangalawa, sakno. Pangatlo, tugma. Pang-4, kariktan. Panglima, talinhaga. Una ay atin munang alamin kung ano nga ba ang sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng bawat pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang sakno. Kumbaga, ito yung beat kung gaano karaming pantig ang mayroon sa bawat linya. Ngayong naunawaan na natin ang sukat, alamin naman natin kung ano ang sakno. Ang sakno, ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Kapag mayroong 2 linya, tinatawag itong couplet. At kapag may 3 linya naman, tinatawag natin itong tercet. At kapag may 4 na linya naman, tinatawag itong quatrain. Ang tatlong ito ay ang kadalasang ginagamit sa bawat tula. Ngayon, ano naman ang tugma? Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita sa bawat taludtod ay magkakasuntunog. Ito ang nagbibigay sa tula ng aking himig o hindan. Ang ika-4 na elemento ng tula, ang kariktan. Kailangan magtaglay ng kariktan ng isang tula upang mapukaw ang intensyon at damdamin ng isang mambabasa. At panghuling elemento ng tula, ang talinhaga. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga anyo ng tula. Ngayon guys, alam naman natin na maraming tula ang walang sukat na tugma. Okay lang yon dahil ito ay tinatawag na malayang taludturan. Ito ay isang tula na isinulat nang walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng sumusulat. Ito ay anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ang pangalawang anyo naman ng tula ay ang tradisyonal na tula. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at may mga salitang malalim na kahulugan. Pangatlong anyo naman ng tula, may sukat na walang tugma. Anyo ng tula na kung saan kailangan may sukat pero hindi kailangan ang tugmaan sa bawat huling salita sa bawat taludtod. Ang 4 ay ang walang sukat na may tugma o ang tinatawag na mga tulang walang tiyak na bilang ang pantig sa bawat taludtod. Ngunit ang huling pantig ay magkakasintunog o magkakatugma. Alam nyo ba na ang tula ay may 4 na uri? Ito ay ang tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang patigan at tulang pandulaan. Tara, samahan niyo ako at alamin natin ito isa-isa. Una, ang tulang liriko. Ito ang emotional beat. Lahat ng hugot mo, dito mo maibubuhos. Nakatuon ito sa personal na karanasan. Kaya kung heartbroken ka, liriko ang kailangan mo. Pangalawa, ang tulang pasalaysay. Ito naman ang storyteller ng tula. Hindi lang basta feelings, may character at plot twist pa. Halimbawa, ang episode, kagaya ng pinaginang ang super low na patungkol sa bayani. Pangalawa, ang awit at kondo. Kagaya ng Florante at Laura. Kaya kung mahilig ka sa kwento, ito ang genre mo best. Pangatlo, ang tulang pandulaan. Ito ay ginawang mga tula para itanghal sa entablado. Ang mga linyahan, dialogo at buong istorya ay nakasulat sa paraang patula. Mayroon itong mga karakter, tagpuan at banghay. At ang huling uri ng tula, ang tulang patigan. Ito ay isang uri ng tula kung saan mayroong salitang katwiran, debate o pagtatalo sa pagitan ng dalawa o higit pang makata.
Mayroon itong tema o paksa na pinagtatalunan at ang mga sagutan ay dapat spontaneous o handa. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y may natutunan kayo. Bye!